Meron pa po tayong dalawang tagapagsalita ngayong hapon at talaga pong nakakagalak sa Panginoong Diyos. Lalo tayo po ay kasama sa tunay na simbahan ng ating Panginoon. Kita po yung preaching kanina, the highest institution ay ang simbahan ng Panginoon. Tapos kasali yung iba kung saan grupo ng magiinom, grupo ng adik, kung saan ano po. Pero napakalaga po yung tayo ay kasali sa tunay na simbahan ng Panginoon. Magagalak po tayo, lalakas ang ating kaluluwa sapagkat yan po ay magpapalakas sa ating pananampalataya sa Panginoon. Kaya napakaganda po makasama tayo yan. The bride of Christ. Ano po? Tayo po ay aawit ng dalawang awit. Nakalimutan ko po kanina yung paawit kanina eh. Dahil sa excitement ko po sa salita ng Panginoon. Sige po, tawagin natin si Brother Junet. Brother Junet. In number 397. 397. (397), let's sing the Crucified One. Saved by the blood of the crucified one. Ready? Sing. Saved by the blood of the crucified one. Now ransom from sin and a new work begun. Sing praise to the Father and praise to the Son. Saved by the blood of the crucified one. Save, save. My sins are all pardoned, my guilt is all gone. Save, save. I am saved by the blood of the crucified one. Saved by the blood of the crucified one. The angels rejoicing because it is done. A child of the Father, joint heir with the Son. Saved by the blood of the crucified one. Glory, I'm saved. Glory, I'm saved. My sins are all pardoned. My guilt is all gone. Glory, I'm saved. Glory, I'm saved. I am saved by the blood of the crucified one. Saved by the blood of the crucified one. The Father is faith and His will it was done. Great price of my pardon, His own precious Son. Saved by the blood of the crucified one. Saved, saved. My sins are all pardoned, my guilt is all gone. Saved, saved. I am saved by the blood of the crucified one. Last word. Saved by the blood of the crucified one. All hail to the Father, all hail to the Son, all hail to the Spirit, the great in one. Saved by the
sins are all pardoned, my guilt is all gone. Glory, I'm saved. Glory, I'm saved. I am saved by the blood of the crucified one. Muli po yung number 189. 189. Let's sing Saved by Grace. 180. Someday the silver cord will break. Someday the silver cord will break. Ready? Sing. Someday the silver cord will break, and I no more as now shall sing. But oh, the joy when I shall wake within the palace of the King, and I shall see Him face to face and tell the story saved by grace, and I shall see Him face to face and tell the story saved by grace. Someday my earthly house will fall. I cannot tell how soon it will be, but this I know, my only know, has now a place in heaven for me, and I shall see Him face to face and tell the story saved by grace, and I shall see Him face to face and tell the story saved by grace. Someday when face the golden sun beneath the rosy tinted crest, my blessed Lord shall say, well done, and I shall enter into rest, and I shall see Him face to face and tell the story saved by grace, and I shall see Him face to face and tell the story saved by grace. Last verse. Someday till then I watch and wait, my lamp all trim and burning bright, that when my Savior opens the gate, my soul to Him may take His flight, and I shall see Him face to face and tell the story saved by grace, and I shall see Him face to face and tell the story saved by grace. Salamat po sa mga awitin sa Panginoong Diyos na nagpapalakas din sa ating kaluluwa pag-awit sa Panginoon. At ngayon pong hapon, may muli po tayong tagapagsalita at tawagin po natin si Elder Norman or Elder Norman Milares po. Magandang hapon po. Nahalata ako pag ako magpe-preach umuulan. Ulan. Ulan na naman eh. Bali, blessing po yan. Okay.
pagbati po sa lahat mula po sa iglesia, no? Kanina hindi ko na banggit, iglesia po sa San Pablo City. At ganun din po sa iglesia po sa Molino, Bacoor, Cavite. Pinabot po nila ang kanilang pagbati po sa inyong lahat, mga kapatid. So ako po ay narito under the authority ng Puritan Anabaptist Church, San Pablo City. Okay. So, isang kaligayahan talaga na tayo makapag-fellowship sa salita ng Diyos. Doon po sa San Pablo City, naghahanap ako ng makaka-fellowship din doon eh. Kasi mga ka-fellowshipping churches natin, malalayo. Kaya naghahanap ako ng mga pastor doon, mga ka-fellowship. Meron po kaming nakilalang pastor, taga Lipa. Isa siyang fundamental Baptist Church. Mission pa lang sila, 10 taon na silang mission. At hanggang ngayon, hindi pa sila ino-organize ng pastor nila. Hindi ko alam kung anong kanilang pamantayan para i-organize ang isang mission. Siguro, kailangan minimum of 200 members siguro, no? Bago i-organize. Wala, hindi maabot sa quota. Kaya mission pa rin sila hanggang ngayon. Isusunod po ito. Okay. Sabi ko, nung kami nagpunta, ay, naulan na, kita nyo. So sabi ko, Pastor, kami po narito kasi gusto namin makipag-fellowship sa inyo. Yeah. Ngayon, hindi niya alam, kinikilatis na namin siya kung anong paniniwala niya Kasi hindi pwedeng mag-fellowship pag wala sa truth. Ang makaka-fellowship lamang po natin nasa liwanag. If we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship. One with another. Pero pag wala sa light, wala sa truth, hindi pwedeng makaka-fellowship yan. So hindi niya alam tetest ko siya kung ano paniniwala niya. So sa aming pag-uusap, napag-alaman namin, ang position niya pala, Calvinism. Pero graduate siya ng Armenian School. Lahok-lahok na mga paniniwala niya Lahok-lahok na. Gayunpaman, ay nabigyan niya ako ng pagkakataon makapag-preach doon 2 beses sa church nila. So, in-schedule niya ako. Pero hindi ko alam bakit pagkatapos noon, wala na, hindi niya na ako inimbitahan. Wala na. So, nakikita ko, mas siya sa mga Armenian. Nagpo-post siya doon sa Facebook So, siguro, mas masaya siya maka-fellowship niya mga Armenians. Pero siya raw ay Calvinist. Kala ko talagang makakahanap ng bagong makaka-fellowship. Wala. Talagang, nabanggit namin Christmas. Naiwala siya sa Pasko Pero naturo ko na yun sa kanya nung ako'y nagpipreach na yan ay pagan. Sabi naman niya, sila naman daw ay sinasamantala lang yung pagkakataon na mai-share daw yung gospel pag Pasko. Kasi yung mga tao daw celebrate ng birthday ni Jesus Christ. So pagkakataon na raw yun, mai-share yung gospel. Sa loob-loob ko pagkakataon na yun para ituro mo ang tama na ang Christmas ay pagan. Dapat ganun. Hindi yung sasabayan mo yung mali. Di ba? Pinaghahalo mo na yung truth at saka lies. Mali po yun. So, hanggang ngayon, wala. Hindi na siya kumukontak sa akin. Nung nagkaroon ng fellowship doon kila Elder Maury Robles, inimbitahan ko siya Sabi niya, pupunta siya, pero hindi na pumunta. So, hanggang ngayon, wala na kaming communication. Tapos, meron akong kaibigan sa San Pablo City na dati siyang pastor ng Fundamental Baptist Church. Wala na siyang church So, yun, sinisharean ko siya ng doctrines. Binisita ko siya, tapos kinuha ko yung kanyang messenger account. Yun, sa pamagitan ng messenger, doon ako nagpapadala ng mga doctrines, series. At bago ako nagpunta rito, kinamusta ko siya. Kasi ang tagal ko nang nagpapadala sa kanya, ilang buwan na At sabi ko, Pastor, bala kong pumasyal sa inyo, fellowship tayo. Sabi niya, naku, meron akong sakit, may ubo at sipon. Sige, may message kita pagka okay na ako.
Si Pastor Bayani. O baka nagkasipon, no? Biglang nagkasipon nung nalaman niya bibisitahin ko eh. Sana naman ay ma-open siya. Pinagpe-pray ko siya eh. Sana nga ma-open siya. At meron pa ako mga gustong puntahan pa ron ng mga pastor eh. Na maka-fellowship sa truth. Yeah. Sa truth. Sana nga mabuksan ho sila. Kaya yan po ang purpose ng Bible Conference, mga kapatid. Para tayo ay ipalaganap ang mga tamang aral, ang mga katotohanan. Yan ang purpose niya. Para yung mga maling aral, may tama. May tama po yun. Yun po ang ating purpose. At yan ay ginagawa natin na may pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa Panginoon Kristo, pag-ibig sa katotohanan, pag-ibig sa Kanyang mga salita. Yan. Kasi tayo po ay naakusahan na pag tayo ay binabanggit natin mga kamalian ng ibang mga simbahan at mga pastor, uncharitable daw tayo. Wala raw tayong pag-ibig. Yan. Pinupuna natin yung mga mali. Yun nga hong dahilan kaya natin pinupuna ng dahil sa pag-ibig. Pag-ibig sa katotohanan. Pag-ibig sa ating Panginoong Sus. Yun po yun. At pag-ibig din sa kanila na tayo nagmamalasakit. Di ba? Marami kasing mga nadaya pagdating sa kanilang kaligtasan. Deceive ho. Madami ho. Na inakala nila na sila ay saved, pero ang totoo po, hindi. Ayon sa liwanag ng salita ng Diyos. Hindi naman tayo hong nag-judge eh. Bible eh. Bible po. Kasi sabi ng iba, lalo na yung mga peking sovereign gracer, huwag kayong judgmental. Walang makakapag-judge ng tao save o hindi save. Diyos lang. Yun ang sabi nila eh. Hindi mo ba malalaman kung ang isang tao save o hindi save sa pamagitan ng salita ng Diyos? Kaya nga tayo may Biblia eh. Ito ang ating panuntunan at pamantayan. Ito ang ating sukatan. Hintayin pa nating Judgment Day. Doon na magkakalaman kung sino save, kung sino hindi. Paano kung malaman mo hindi ka pala save? Di huli na. Wala na, hindi na may tatama yon. Dito ho, magkakaalaman. May Bible naman tayo eh. Kaya nga natin pinag-aaralan to eh. Ito nga yung salita ng katotohanan. Dito malalaman ho natin kung tama ba o mali ang ating mga paniniwala. So yan po ang purpose, kaya tayo nagkakandak ng mga Bible conferences. So sa inyo po dito, kung kayo po ay interested na mag-host sa inyong lugar na Bible conference, welcome po. Yan, sabi nga ho ni Elder Dan Castillo we bring food, we bring preachers. Yan. Walang bayad. Walang bayad ho yun. Walang registration fee. Wala. Maski pamasahin nyo, pagtutulong-tulungan po namin na sagutin. No foreign support. Baka laho ninyo, may backer kami dito ha. Back up ng mga Amerikano. Yan po. Magkano? Donation lang, tapos may presyo. Okay, so yan po yung ginagawa ho natin bilang pagmamahal po natin sa mga tao. Nagmamalasakit po tayo. Napakarami. Laganap na mga maling katuruan mga kapatid. Grabe. Talagang natutupad na ho at nakikita na ho natin sa harapan ng ating mga mata na mga tao po nagdi-depart na from the faith. At hindi na nila kayang matagalan yung sound doctrine. Hindi sila makapag-endure sa sound doctrine. And then, they turn away their ears from the truth. Yan ang nangyayari ngayon. In preparation na po yan sa pagdating ng Antichrist. At bago ho dumating ang Antichrist, ang una ho magaganap, magkakaroon ho ng malawakang pagtalikod. Apostasy. At yan na nga po ang nangyayari ngayon. Wala nang interesado sa doktrina, wala na. Wala nang interesado sa katotohanan. Tuwing ako'y may mamimit na pastor, at pag bubuksan ko doktrina, ay hindi mahalaga doktrina. Mahalaga mag-soul winning. Yun ang lagi sinasabi. Sa isang tabi natin doktrina, magkaisa tayo, magtulungan, alang-alang sa pag-ibig, alang-alang kay Jesus Christ. Kita nyo? Di rin mahalaga doktrina. Ilang pastor na ang naringgang ko ng ganyan. Kung hindi pala mahalaga doktrina sa kanila, ano yung tinuturo nila sa simbahan nila? Di ba? Tsak yan, hindi Biblia. Kasi yung Biblia, doktrina eh. Di ba? Yung preaching nga po ni Elder
Alex Ho kagabi, ang ganda. Talaga namang all scripture is given by inspiration of God and it's profitable. First of all, doctrine. Tapos hindi mahalaga doctrine. Hindi ako makapaniwalang naririnig ko yan sa mga taong tinatawag na mga pastor. Hindi ako makapaniwala eh. Nagpastor pa sila. Kung hindi pala mahalaga doktrina, ano kaya tinuturo nila sa mga miyembro nila? Filosofiya. Business siguro. Networking. Showbiz. Politics. Kwento. Na walang kwenta. Puro anecdotes. Dapat pure word of God. Yan po ang purpose ng ating Bible conference. Kaya kung mayroon po sa inyo interested, mag-host sa inyong lugar, sabihin nyo lang po, schedule ho natin, punta ho kami. Yan. Tayo po yung mga ngaral ng katotohanan. Yan ho. At ang talagang save, isa pa yan sa papaliwanag natin, hindi ho na-offend sa doctrine. Hindi ho na-offend. Ang na-offend sa doctrine ng Panginoon, unsaved. Tulad ng mga Pariseo at Skriba. Ting magtuturo ang pangdoktrina, na-offend sila eh. Diba? Ay, hindi talaga nabuksan ho yun. Kaya dapat to magkaroon ng tamang kaalaman sa kaligtasan. So, bago tayo magpatuloy, tayo po muna dumulog sa Diyos sa panalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan at banal, kataas-taasan. Salamat po sa pagkakataong ito na narito kami para pag-aralan ng iyong mga salita. Panalangin po namin, O Diyos, na ihanda niyo ang aming mga puso at isipan. Gabayan nawa kami ng Espiritu ng katotohanan upang kami dalhin sa liwanag at katotohanan ng iyong mga salita. Mahabag kayo sa amin, Panginoong Diyos, nakikiusap kami na tulungan niyo kaming makaintindi. Maintindihan namin mahalaga niyong aral at makonvict kami. Sugatan niyo ang mga puso, kung kami may mga kamalian, handa namin itong pagsisihan, talikur at iwan, yakapin namin ng tama ang katotohanan. Sapagkat ang sabi ng Panginoon Sus, ang katotohanan magpapalaya sa amin. Dalangin po namin, Panginoong Diyos, na ang iyong mga salita ay pagpalain at tumimo sa puso ng bawat isa. At sa mga magpapahayag pa ng iyong mga salita, gabayan niyo po. Kaming lahat, Panginoong Diyos, ay inyong gabayan. Sa banal na pangalan ng Panginoong Sus, ito po aming dalangin. Amen. Buksan po natin ang ating mga Bible muli sa Luke chapter 1. Luke chapter 1, ating basahin ng verse 77. Luke chapter 1, verse 77. Tamang kaalaman sa kaligtasan. Ang babasahin ko po ay AMB version, New Testament. Ganito po ang sabi sa Tagalog. Para magbigay sa kanyang bayan ng kaalaman sa kaligtasan. Kaalaman sa kaligtasan. Sa ikapagpapatawad ng kanilang mga kasalanan. King James. Ganito po. Ang sabi, verse 77. Okay, yan. To give knowledge of salvation unto his people by the remission of their sins. Upang ang isang tao po ay makatamo ng kaligtasan, kinakailangan po niya magkaroon ng kaalaman sa kaligtasan. Knowledge of salvation. Siyempre ho, hindi ho maaaring mangyari ang kaligtasan kung walang kaalaman sa kaligtasan. Paano yun? Paano mangyayari ang kaligtasan kung hindi niya alam? Kung hindi alam ng tao? Kaya kailangan talaga ng kaalaman ng kaligtasan. At itong kaalaman, knowledge of salvation, ay nagmumula po yan sa Diyos. Ito po ay kaloob ng Diyos. Sabi po rito, to give knowledge of salvation. Ito po ang isa sa pangunahing misyon ni John the Baptist. Si John the Baptist po kasi ang pinag-uusapan po rito na siya yung appointed ng Diyos na hindi lamang po to prepare the way of the Lord, kundi to give knowledge of salvation. At saan naman kukunin ho yun ni John the Baptist? Siyempre, doon sa nagsugo sa kanya. There was a man who sent from God, whose name was John. So itong knowledge of salvation, hindi ho ito galing mismo kay John the Baptist, galing po ito sa Diyos na nagsugo sa kanya. Amen. Yan. Instrumento lang po yung kanyang preacher.
Instrumento lang po si John the Baptist. Siya bilang preacher ang magbibigay ng knowledge of salvation. Kanino? Sa bayan ng Diyos. Unang-una, Israel. Ang tinutukoy po dyan, bayan ng Diyos. Siya'y kapagpapatawad ng kanilang mga kasalanan. Ngayon, ang kaalaman ng kaligtasan, ito po'y kalob ng Diyos. Siya pong nagbibigay sa kanyang bayan ng kaalaman sa kaligtasan. So narito po yung kahalagahan ng kaalaman sa kaligtasan. Bakit po? Bakit mahalaga? Sapagkat ito po ay sa ikapagpapatawad ng kanilang mga kasalanan. So ibig pong sabihin, ang kawalan nito ay ahantong po sa kapahamakan. Kapahamakan ng kaluluwa. Ang sino man po na hindi nakatamo ng kapatawaran ng kanyang mga kasalanan ay makakaranas po ng hatol ng Diyos. Dadanasin niya ang judgment, ang puot ng Diyos. Sapagkat nasusulat sa Romans 5:18, kaya kung paanong sa pamamagitan ng isang pagsuway ay dumating ang hatol sa lahat ng mga tao sa pagdurusa. Darating ang hatol sa lahat ng mga tao sa pagdurusa sa mga sumusuway o kaya hindi tumatalima sa Ebanghelyo. Ganon din po ang sabi sa Romans 2:3. Sabi po doon, at iniisip mo ba ito o tao na humahatol sa mga nagsisigawa ng gayong mga bagay at ginagawa mo ang gayon din na ikaw ay makatatanan sa hatol ng Diyos? Hindi. Kaya mahalaga ang kaalaman ng kaligtasan para malaman ng tao paano siya makatatanan o makatataka sa katulan ng Diyos. Kung paano siya maliligtas. At sino yun ang makapagliligtas sa kanya? Paano? Nandyan ho yan sa kaalaman ng kaligtasan. Gayun din naman, sinabi ho doon sa Hebrews chapter 10. Hebrews 10:29. Hebrews 10:29. Gaano kayang higpit ng parusa sa akala ninyo? Ang ihahatol na nauukol doon sa yumurak sa anak ng Diyos. At umaring di banal sa dugo ng tipan na nagpabanal sa kanya at umalipusta sa espiritu ng biyaya. Ay talagang matinding kahatulan at parusa ang tatanggapin ng taong yon. So, nakita po natin yung kahalagahan ng kaalaman ng kaligtasan. Kaya ang tanong ikaw ba ay nakatamo na ng kapatawaran ng Diyos sa iyong mga kasalanan? Nakatitiya ka ba na lahat ng iyong mga kasalanan pinatawad na ng Diyos? Huwag mong hihintayin na dumating ang kamatayan na hindi ka pa sigurado na ang mga kasalanan mo'y napatawad at napawi na ng Diyos. So, kailangan mo malaman yan. Kailangan ng kaalaman ng kaligtasan. Kaya huwag mong hintayin na dumating ang kamatayan na hindi mo alam yan, na hindi mo pa natatanggap na may katiyakan ng kapatawaran ng Diyos sa iyong mga kasalanan. So, balik po tayo. Kaalaman ng kaligtasan. To give knowledge of salvation. Tanong, anong knowledge? Knowledge of salvation. So kahit anong knowledge tungkol sa salvation, pwede? Halimbawa, yung iglesia ni Manalo, para maligtas, umanib ka sa iglesia. O knowledge yun. Tama ba yun? Di ba? Nagtuturo sila ng kaalaman ng kaligtasan. Paano? Umanib ka, magpabautismo ka. Yun. Iba naman nagtuturo, magpabautismo para maligtas. O tama ho ba yun? So kahit anong knowledge, pwede? Hindi pwede ho. Anong knowledge? Buksan natin sa 1 Timothy 2:4. Ito po. 1 Timothy 2:4. Sa Tagalog, sabi ho, 1 Timothy 2:4. Na siyang may ibig ng lahat ng mga tao ay mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Ayun. Knowledge of the truth. Dapat yung kaalaman ng kaligtasan ay tama. Truth. Kasi kung tururot, ay sablay. Yari. Disgrasya. Hindi ho kaligtasan. Utas yung taong yun. Sigurado ho yun. Utas. Pagka maling kaalaman ng kaligtasan ng naituro ng preacher,
na ituro ng pastor, kawawa yung tao. Sa halip na maligtas, utas. Imagine nyo kung ang nagturo doon sa eunuch, hindi si Philip, si Jackas ang nagturo. Kawawa ho. Jackas ang nagturo eh. Sigurado yung eunuch, utas. Hindi uligtas yun. Mali paliliwanag doon eh. Kung ano ni paliliwanag nun. Kaya hindi tayo naniwala na kahit si Jackas ginagamit ng Diyos. Mali po yun. Ako ay naniniwala na ang Diyos po'y gumagamit ng mga false teachers, false pastors, false preachers, false prophets. Hindi po para sa kaligtasan ng mga hinirang, kundi sa kapahamakan ng mga reprobates. Judgment ng Diyos yan sa mga ayaw sa truth. Kaya yung mga ayaw sa truth, ayun, ang ipadadala ng Diyos, ayan, mga false pastors, false preachers. Ayaw nyo sa truth eh. Nung ako'y nagpadala ng tunay ng mga mangangaral ko, tinakwil ninyo. Hindi kayo nakatagal sa wastong aral. Kumatetenga ninyo. Gusto niyo yung mga kumakamot sa tenga ninyo. Sige, ang padadala ko sa inyo, mga bulang mangaral. Yan, paniwalaan niyo yan. Kaya sa ikapapahama ko nila yun. Ngayon, sa kaligtasan ng mga hinirang, siyempre padadala ng Diyos doon, tunay na preacher niya, na may dalang katotohanan. Amen. Knowledge of the truth. Nakita niyo? Elect yun eh. Hindi pa hamak ng Diyos yun. Kaya ang isesend ng Panginoon doon, tunay na mga ngaral niya. Who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. Yan po ang gusto ng Diyos. Makarating sa kaalaman ng katotohanan. Ang kaalaman sa kaligtasan ay ang kaalaman ng katotohanan. Ibig sabihin, ang kaalaman sa kaligtasan dapat po ayon sa katotohanan. Tama? Tanong, ano ngayon ang katotohanan? Ano ang katotohanan? Sabi yun ng Panginoong Sus, pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang iyong salita ay katotohanan. John 17:17. So salita ho ng Diyos. Yan, nandito ho ang katotohanan. Yan po dapat ituro. Ngayon, sabi naman po ni Pablo sa Efeso 1:13, Ephesians 1:13, Ephesians 1:13. Ako po'y nasanay na ho kasi na na para sa dami kong sasabihin, kinukot ko na lang ho yung scripture para hindi ako maubos ng oras. So, sabay na lang po kayo. Kung mabilis ho kayo magbuklat ng Bible, sige po. Basta babanggitin ko yung mga sitas. Ephesians 1:13, sabi po dito, sa Kanya kayo rin naman na nakarinig ng salita ng katotohanan. Ano po yun? Ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan. Ayaw. Kailangan yung gospel, mga kapatid, tamang gospel. Si Pablo nagturo, may natuklasan siya na meron pong another gospel. Paano ngayon yun? Lahat ho ng naririnig ng mga tao ngayon na ipinangangaral ay another gospel. Ibang ebanghelyo na po yan. Kaya delikado po mga tao ngayon eh. Talagang papunta na sa kapahamakan eh. Naghahanap na ho kasi ang apostasy. Yung pagtalikod sa pananampalataya. Kaya marami yung mapapahamak eh. Sa ikalawang Timoteo 3:15 naman, alam po natin to. Paano ho naligtas si Timoteo? 3:15 ng ikalawang Timoteo. Ang salita ng Diyos, version, sabi po dito, mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan na nakapagbibigay sa iyo ng karunungan. We shall able to make thee wise. Saan? Para saan? Patungo saan? Tungo sa kaligtasan. Kita nyo? Sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Kaya banal na kasulatan po ang importante na may turo pagdating sa kaligtasan. Ngayon, ano po ang nagagawa ng banal na kasulatan? Saan po galing yan? 16. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, doctrine. Sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran. Para ano po? Anong purpose? Upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos
sa lahat ng mga gawang mabuti. Para isang tao ay maligtas, kailangan niya ng kaalaman sa kaligtasan. Pangalawa, hindi ho basta lang kaalaman na napulot lang kung saan-saan. O kaya sinabi lang ng isang mangangaral, invento niya. Dapat galing po sa salita ng Diyos, sapagkat yung salita ng Diyos ay katotohanan. Siguraduhin po natin ng ating kaalaman pagdating sa kaligtasan ay tama. Siguraduhin po natin ng ating kaligtasan ay naayon sa Biblia. Sapagkat kung ang kaligtasan ay hindi naayon sa Biblia, ang salita ng katotohanan, ang kaligtasan yan ay huwad. Hindi ho totoo yan. Akala lang ho natin save tayo. Pero totoo hindi. Marami hong nadaya. Madami hong nalinlang. So, dahil po dyan, ito po ang tanong. Maaari po bang maligtas ang isang tao na may maling kaalaman sa kaligtasan? Harapin na natin yan. Maaari bang isang tao maligtas kung meron siyang maling kaalaman sa kaligtasan? Ligtas po ba ang isang tao kung may kaalaman o kung ang kanyang kaalaman sa kaligtasan ay hindi ayon sa katotohanan? Kung mali ang paniniwala ng isang tao tungkol sa kaligtasan, paano ho siya magkakaroon ng totoong kaligtasan? Tandaan po natin, sino man ay hindi magkakaroon ng tunay na kaligtasan kung ang aral patungkol sa kaligtasan ay mali. Sa ngayon? Sangayon po ba lahat? O yung mga nag-iisip, sige po, pwede po kayo magsalita. Discussion tayo dito. Pwede po kayong kung gusto niyo pong mag-butt in, gusto mag-contribute, mag-comment, sige po. Bible conference to Aral tayo. Diba? So kung kayo po agree, wala kayong tutol, sa makatwid, ang naniniwala na siya ay naipanganak ng muli, sapagkat tinanggap niya si Kristo, ay may maling kaalaman ng kaligtasan. Hindi po naipapanganak ang tao sa pamamagitan ng pagtanggap kay Kristo. Mauna muna ho kapanganakang muli, bago ang pagtanggap kay Kristo. Kita nyo? Yung pagtanggap kay Kristo ng isang tao, bunga na lang po yan ang kapanganakang muli. Pero maraming pastor, maraming mga mangaral ang nagtuturo na para daw makapasok sa karya ng Diyos, kinakailangan may panganak na muli. At kung tatanungin, paano may papanganak na muli? Madali lang yan. Madali lang. Tanggapin mo lang, papasukin mo lang si Jesus sa iyong puso, magiging anak ka na ng Diyos. Pag ikay naging anak na ng Diyos, ayan, makakapasok ka na sa karya ng Diyos. Kita niyo yan? Tama ho ba yun? Sa makatwid, pag inanalyze natin yan, ang kapanganakang muli ay isa palang bagay na ginagawa ng tao. Ipapanganak niya sarili niya. Paano? Tanggapin niya si Kristo. Sa makatwid, yung kapanganakang muli, nakasalalay sa tao. Mali. Kita nyo, hindi naintindihan. Sa kapanganakang muli po, mga kapatid, the new birth is the soul work of the Holy Spirit. Amen. Wala hong part ang tao dyan. Gawain po ng banal na Espiritu yan. Siya lamang po ang nakapagsasagawa ng kapanganakang muli. Hindi yung tao. At ang tao po, walang bahagi sa kanyang kapanganakang muli. Katulad din, anong naging bahagi natin nung tayo sinilang ng ating mga nanay? Nakipag-cooperate ba tayo sa nanay natin? Di ba? Anong naging part natin doon? Pagdating din sa Espiritu na kapanganak, anong naging part ng tao doon? There is no such thing as self-birth. The Holy Spirit is the only one who performs the new birth. Passive ang tao dyan. Hindi niya alam na may gagawin na palang banal na Espiritu sa kanya. Kaya nga ang kapanganakang muli, inialin tulad ng Panginoon sa hangin. Basahin po natin John chapter 3. The wind bloweth. Diba? John chapter 3, verse 8.
Sabi ho dito, umihip ang hangin, Tagalog. Humihip ang hangin kung saan niya ibig. Eh pag pinag-aralan po natin ang new birth, mahiwaga talaga ho yan eh. Humihip ang hangin kung saan niya ibig. Tingnan niyo kung saan niya ibig. At ang hangin, inalitulad sa kapanganakang muli. Sabi ko kasi bandang uli, gayon ang bawat ipinanganak ng Espiritu. Humihip. Ipapanganak ng Diyos ang sino mang gusto niya, kung sinong kanyang ibig. Hindi alam yon. Siyempre, ang target niya, elect. Yan. Kaya nilalagpasan niya yung isa. Ito ang kanyang ipinapanganak na muli. Kasi yun ang elect. You see? Ganun po yun eh. Siya masusunod kung sino yung ibig niya na iligtas. Pangalawa, at narinig mo ang kanyang ugong, ngunit hindi mo nalalaman. Mahiwaga. Yan. Una, ang hangin ay makapangyarihan. Di ba? Makapangyarihan yan. Walang makakapigil ho dyan. Kahit ang pinakamatibay na gusali, kaya niyang patumbahin, kaya niyang paliparin. Ganon din ang isang taong makasalanan, kahit anong tindi ng kanyang kasalanan, kaya niyang gibain yan. Ganon ang banal na espiritu. At mahiwaga, sabi ho rito, at narinig mo ang kanyang ugong, ngunit hindi mo nalalaman kung saan ang gagaling. It cannot be explained. Hindi mo maipaliwanag kung paano ang isang tirador na katulad ni Pablo, na taga-usig ng iglesia, ay biglang naging mangangaral ni Kristo. Paano may paliwanag yan? Paano may paliwanag na isang babaeng haliparot, patotot, may 7 asawa, tulad ni Maria Magdalena na bago? Na sa paningin ng karamihan ay posible. You see? Hiwaga ho hindi may paliwanag At kung saan naparoroon. Mahiwaga, makapangyarihan, at nagagawa niya ang kanyang kagustuhan. Yun po yun mga kapatid. Kaya hindi ho pwede sabihin madali lang yan. Tanggapin mo lang si Kristo na ipanganak ka na muli. Isang malaking kasinungalingan po yan, kalokohan. Tandaan po natin yan. Hindi ho ipinapanganak ng taong kanyang sarili. Diyos ang nagsasagawa. Kaya nga ang tawag dyan ay born of God. Sa Tagalog, ipinanganak ng Diyos. Diyos po ang nagsilang. Hindi ho yung tao. Ipinanganak siya ng Diyos. Sa Espiritu. Yan. Hindi ho niya naunawaan kung ano ibig sabihin ng kapanganakang muli. Pagka ganyan na narinig, ay red flag na yun. Paano ka na-save? Paano ka na ipanganak na muli? Tinanggap ko. Patay na. Maling kaalaman ng kaligtahan. Hindi naturo ng tama. Di ba? Yan. Tingnan niyo pong 1 John 5:1. 1 John 5:1. Meron po tayo liliwanagin ho dito. Ano na una? Pananampalataya o kapanganakang muli? 1 John 5:1. Marami nagkakamali ho dito Basahin ko sa King James. Whosoever believeth that Jesus is the Christ is born of God. O, kita nyo? Nag-believe, kaya na born of God. Di ba? Ano na una? Nag-believe o born of God? Pag binasa natin to sa kanyang face value, whosoever believeth that Jesus is the Christ is born of God. Tagalog. Ito ginagamit ng mga Armenian Ang sino mang nanampalataya na si Jesucristo, isang Kristo, ay ipinanganak ng Diyos. Ano na una? Nanampalataya o ipinanganak ng Diyos? Ito po. Sige. Quiz tayo. 1 John pa rin po Sige, tingnan natin. So, kung nauna ang pananampalataya,
ang pananampalataya pala'y requirement para ipanganak ng Diyos. Di ba? Ganun ang lalabas po niyan. Kung ganyan po ang paliwanag. O tingnan po natin itong 1 John chapter 2. Meron po dito eh. Ito pong sa talatang 29. If you know that He is righteous, you know that everyone that doeth righteousness is born of Him. Ano na una? Yung gagawa ng righteousness o yung born of God? So, ibig pala sabihin, para ma-born of God, gawa ka na righteousness. Ay, di salvation by works po yun. Di ba? Sablay na ho yan. Chapter 4, verse 7. Beloved, let us love one another, for love is of God, and everyone that loveth is born of God. Ano na una? Umibig para may panganak na muli, o naipanganak na muli, kaya umiibig. You see? Actually, yung salita diyang is born, dapat yan has been. So, ibig sabihin, yung gumagawa ng katwiran sa chapter 2, verse 29, has been born of God. Yung paggawa niya ng katwiran, yun ang naging resulta ng kanyang kapanganakang muli. Hindi ho siya gumagawa ng katwiran para maipanganak na muli. Mali. Dilalabas ho niya salvation by works, good works, righteousness mo yan. Ay, hindi ho ganun. Mali ho yan. So, ang paggawa pala ng katwiran, bunga na pala ng kapanganakang muli. Ganun din po yung pag-ibig, dyan sa chapter 4, verse 7. Ang umiibig, na ipanganak na ng Diyos. Yung pag-ibig niya sa Diyos at sa kanyang kapwa, bunga po yun ng kapanganakan ng Diyos o ipinanganak ng Diyos. Ganun din naman sa chapter 3, verse 1. O chapter 3, verse, ano ba yung binasa natin kanina? 5. I'm sorry. Chapter 5, verse 1. Ang pagsampalataya, resulta na lamang po yan ng nangyaring kapanganakang muli. Maliwanag po. Marami yung pastor, mali. Ang sumampalataya na si Jesus ay siyang Kristo ay ipanganganak. Hindi ganun. Oo. Ipinanganak. Ipinanganak. Nangyari. Has been. Has been born of God. Ipinanganak ng Diyos. Di ba? See? Pagka yung dahilan ni yung kanyang pagsampalataya ng kanyang kapanganakang muli, maliwanag po yan mga kapatid, salvation by works. Na yung pananampalataya ay nakapagmerito ng kaligtasan ng tao. Hindi po. Naligtas ang tao dahil sa merito ni Kristo. Hindi sa merito ng tao. Tandaan po natin yan. Okay? Tapos na. Next, ang naniniwala na ang tao ay may free will at nasa kanyang kapasyahan kung tatanggapin niya si Jesus o hindi, ay may maling kaalaman sa kaligtasan. John 1:11. Ito itinuturo eh. Diba? He came unto his own, and his own received him not, but as many as received him, gave he power to become the children of God. Tingnan po natin yon. Liwanagin natin. Ito po yung sinasabi nating proper exegesis, hindi eisegesis. Exegesis. Dapat mauna yung kabayo sa karitela. Hindi, ang ginagawa, una muna raw yung karitela bago yung kabayo. Susunod lang daw yung kabayo eh. Bira yan. Tingnan po natin, John, chapter 1, verse 11. Datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap. O yun, tumanggap. Ay pinagkaloban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Kaya yun yung turo na pag tumanggap, anak na ng Diyos. Sa makatwid bagay ang nagsisisampalataya sa kanyang pangalan. So, ang tao, kailangan sumampalataya gamit ang kanyang free will. 13. Paano ho nagsitanggap? Paano nakatanggap? Paano po nakapagsampalataya sa kanyang pangalan? 13. Na mga ipinanganak. Paano pinanganak? Una, hindi ho sa dugo. Hindi ko mo Kristiyanong mga magulang niya, ipinanganak siya, Kristiyano na rin siya, automatic yun. Hindi po eh. Ni sa kalooban ng laman, hindi ho nagagawa ho yan.
sa pamagitan ng laman, ni sa kalooban ng tao. O, saan yung free will? Kaninong kalooban? Kundi ng Diyos. Kundi ng Diyos. Kalooban ng Diyos. Kaya ho nakatanggap at sumampalataya sa verse 12 dahil ipinanganak ng Diyos sa verse 13. Mauna muna kabayo bago kalesa. Diba? Mali na. Kaya yung mga Armenian, nako, idol nila yung free will, the free will idol. Na untouchable po yan eh. Ginagalang daw ng Diyos yan. At hindi ho yan makakanti ng Diyos. Pag ayaw daw ng tao, walang magagawa ang Diyos. So ang Diyos po ay submissive sa free will ng tao. Biro mo yung turo yan. Gustong-gustong iligtas ng Diyos yung tao, pero ang tao ayaw, walang magagawa ang Diyos. Sorry na lang. Bigo ang Diyos. Kaya yung Diyos nila nabibigo eh. O ngayon, sabihin ninyo, parehas ba Diyos nila sa Diyos natin? Kaya pala duguan? Oh, di ba? Payag ho kayo na yung Diyos ng mga Armenian, yun din yung Diyos natin. Payag kayo? Magkaiba ho. Ha? Oh. Sa creation. Hindi din eh, hindi ako sangayon eh. Kasi yung Diyos nila na creator, hindi sovereign eh. Hindi sovereign. Eh sino Diyos yun? Kasi yung Diyos na create ng lahat, sovereign God eh. Kinrate niya, gusto niya i-create. Basahin natin, Revelation chapter 4. Oh. Ito po, verse 11. Nung siya nag-create, siya nasunod eh. Sovereign will niya eh. Oh, chapter 4, verse 11. At by election din yun. Sabi po dito, Revelation 4:11. Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for thou hast created all things, and for thy pleasure they are and were created. Sovereign pleasure ng Diyos yan. So kung sovereign pleasure ng Diyos, iligtas niya isang tao, hindi niya maliligtas yun? Kung gusto niya iligtas yun, pleasure niya, sovereign will niya, anong klaseng Diyos yun? Kaya hindi. Ang Diyos na nakikilala niyang creator, hindi tunay na Diyos. Dapat ang Diyos ay sovereign God. Marami sa mga tao kumikilala sa Diyos, pero anong klaseng Diyos? Anong uri ng Diyos? Ang dami, iba't ibang klaseng Diyos eh. Ang tanong, sovereign ba ang Diyos ninyo? Na pag ginusto niya, hindi siya mabibigo. Pag gusto niyang mag-create, makakapag-create. Pag gusto niyang gawing langgam ang elepante, magagawa niyo, hindi. Gawin niyang elepante ang langgam. Kaya niyan? Oh. Kung yun ang gusto niya. Sa creation, nasusunod ang Diyos eh. Sa salvation, nasusunod ba siya? Dapat sovereign siya sa lahat ng bagay. Amen. Sa Armenian, hindi. Pagdating sa salvation, limited ang Diyos. Hindi niya pwedeng gawin ang gusto niyang gawin. Nakita niyo? Kaya hindi parehas. Wala akong nakitang kaparehas. Iba ang Diyos nila. Pag ang Diyos ay hindi sovereign God, hindi siya Diyos. Hindi siya Diyos. Sa nakapagpasod, maling-mali ang sabihin namin. Nasa tao mo. Mali. Naka. Walang ganun. Wala akong nabasa sa Bible na ganun. Nasa sa inyo na yun. Wala. Nasa Diyos po yun. Amen. Ang kapasyahan ng kaligtasan ay nasa Diyos. Yan hoy. So mali naman po. Next. Hindi ko na ho pahabahin po ito. Ang naniniwala ng pagsisisi sa Diyos at pananampalatay kay Kristo ay magagawa ng tao ayon sa kanyang sarili lamang o sa pamagitan ng kanyang free will. Ang taong pong yon ay may maling kaalaman ng kaligtasan. Yung pong naniniwala na tinubos ni Kristo ang lahat ng mga tao, bawat individual mula sa kasalanan, ngunit hindi lahat,
ay maliligtas, yan po ay may maling kaalaman ng kaligtasan. Yung intent at extent ng redemption, pareho. Hindi ho pwedeng magligtas ang Diyos na higit pa sa ibinigay ng Ama sa Kanya. Yun lamang po ibinigay ng Ama sa Kanya, ang bubuhay niya sa huling araw. Yun lamang po binigay ng Ama sa anak. Yun lamang po ang ilalapit ng Ama. Yun lamang po ililigtas ni Kristo. Yun lamang po ang tutubusin ni Jesus Christ. Sabi nga ho ni Elder Ripino, huwag mong dadagdagan, huwag mong babawasan. Namatay lang ho si Kristo para sa mga hinirang. Whether we like it or not, whether nakaka-offend yan o hindi, yun ang sabi ng Bible. I lay down my life for the sheep. Ang liwanag eh. Kaya ang tanong, namatay ba si Kristo para sa mga kambing? Inalay din ba niya ang buhay niya para sa mga kambing? Lahat ba ng tao kambing? O lahat ba ng mga tao ay tupa? Eh sabi niya eh, I lay down my life for the sheep. Ayun na yun eh. At hindi ho si John Calvin ang nagsabi niyan, si Jesus Christ. Hindi pa ho umiiral si John Calvin. Particular redemption na ang itinuturo ng Bible. Kaya ako po, hindi po ako conforme na tawagin po akong Calvinist. Hindi po ako Calvinist. Ako po ay Baptist. At hindi po ako tagasunod ni John Calvin. Ako po ay tagasunod ng aking Panginoong Hesukristo. Mga aral po ng aking Panginoong Hesus ang pinaniniwalaan ko at sinusunod ko. Kaya hindi po conforme tawagin akong Calvinist. Dahil hindi ako follower ni John Calvin. Bago pa ho umiral si John Calvin, aral na po yan eh. Si Jesus Christ nagturo yan eh. Hindi ho mga reformer. Nauna pa mga Anabaptist sa mga reformer eh. Kaya hindi rin ako sang-ayon dyan sa reform. I-reform mo? Nasa tamang church ng Panginoon, i-reform mo? Ano yung reform theology? Di ba? Mali ba theology ni Jesus Christ? Kaya kailangan i-reform? Baka yung theology ng mga protestante, yun ang mali. Kasi galing yun sa katoliko eh. Labas tayo ho dyan. Kahit walang mga reform baptist, mabubuhay tayo. Dahil may aral tayo ng Panginoon Hesus. Di ba? Tinuro ng Panginoon yan eh. Kaya hindi ho si John Calvin ang origin yan. Mga teachings ho yan ng Jesus Christ at ng mga apostles. Hindi ako conforme ko dyan, hindi ako Calvinist. At hindi po ako subscriber ng Calvinism. Subscriber po ako ng Doctrines of Grace. Mas biblical po yun. Grace, 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 grace. At wala na iba kundi grace. Yan. Ang mga naniniwala na tinubos ni Kristo lahat naman tao, mula sa kasalangan, hindi lahat ay maligtas, ay may maling kaalaman sa kaligtasan. Lalo na yung naniniwala na siya may bahagi sa kaligtasan, patay. Yan po ang pinaka-substance at essence ng Arminianism. Ang tao ay may part sa kanyang kaligtasan. Kaya paano nila nasabi ng Arminian ay saved? Ayun ang paniniwala nila. Kaya sabi nga nasa sa inyo yan. Ganito ang turo Ginawa na raw ni Kristo lahat. Inalay niya ang kanyang sarili, namatay siya, nabusan dugo. Upang sa pamagitan ng pagbubo ng kanyang dugo ay mahugas at malinis ang kasalanan. Sinunod niya ang lahat ng kautusan. Ang kaligtasan ay walang bayad. Libre na ibinibigay ng Diyos sa sino mang lalapit sa Kanya. So tinapos na ng Diyos ang lahat. Kaya lang ang kaligtasan hindi mapupunta sa iyo kung hindi ka magdidesisyon. Ano ngayon ang pasya mo? Nasa sa iyo ngayon yan. Kita mo yan. Tutulungan niya na si Kristo. Para matupad yung kaligtasang nagawa niya, kailangan tulungan siya ng tao. Kailangan mag-respond ang tao. Saan ho nyo nabasa sa Bible yung ganun turo? Sige nga ho, ang Panginoon Kristo, 3 taong nagturo Wala akong nabasang ganun Nasa sa inyo yan. Mga apostol, ganun din. Si Pablo, sa mga sulat niya, wala akong nabasa ganung style ng pagtuturo
Ang nabasa ko, magsisi kayo. Manampalataya kayo. Utos po ng Diyos yan. Kaya po ang tao pananagutin ng Diyos. Bakit? Nasa ilalim sila ng kautusan ng Diyos. Kaya ang tao responsible and accountable. Magsisiman siya o hindi, lagot siya sa Diyos. Pag hindi niya natupad ang sinabi ng Diyos. Kaya man niya o hindi, walang pakialam ang Diyos dun eh. Kaya mo man o hindi. Basta gawin mo ang inuutos ko sa iyo. Kung hindi, mamamatay ka. Yan ang dinidemand ng Diyos. Kaya yung mga hindi gagawa, hindi tatalima sa Ebanghelyo, hindi susunod, parurusahan ng Diyos. Kung hindi nga lang talaga sa biyaya ng Diyos, pati tayo parurusahan ng Diyos. Kaya ho tayo nakapagsisi, kaya tayo nakapanampalataya, kaya tayo nakalapit sa Panginoon dahil sa biyaya. Amen. Kaya wag nating sasabihin, naligtas tayo dahil sa ginawa natin. Tinanggap ko si Kristo, sumampalataya ako sa Kanya, kasi nagsisi ako. Hindi ikaw na. Kita nyo? Ikaw pala eh. Niligtas mo sarili mo eh. Hindi utang na loob ni Kristo yun. Hindi naintindihan ng grace. Hindi ho ganon ang taong naligtas sa grace. Ang taong naligtas sa grace, wala siyang i-claim, wala siyang merito, wala siyang nagawa. Lahat iuukol niya sa biyaya at awa ng Diyos. May isang miyembro, tinanong ang kanyang pastor, Armenian to, member, Bible Baptist. Loko yung miyembro. Sabi ng miyembro, Pastor, halimbawa kayo namatay. Pagdating nyo sa langit, hindi kayo pinapasok. Ano gagawin nyo? Sabi ng pastor, hindi pwede. Magpo-protesta ako. Kita mo? Hindi raw pwede yun. Hindi siya papasok sa langit. Magpo-protesta daw siya. Bakit? Tinanggap ko ang Panginoon. Naglingkod ako sa Kanya. Nagpagal ako. Ang tagal ko sa ministry. Tapos hindi ako makakapasok sa langit. Kita nyo. Kita nyo, no? Gandang tanong, no? Tanungin din natin mga sarili natin. Paano kung hindi ka pinapasok ng Diyos? Ang gagawin mo? Nagulat ka ngayon. Asa ka na eh. Teka muna. Bakit po? Hindi ka dito. Doon ka. Ano ho gagawin, no? Paprotesta ka? Gandang tanong, di ba? May substance, may katotohanan. Sige po, sagutin natin. Diba, ganun nga ho. Hindi ka pinapasok ng Diyos. Buong akala mo, ligtas ka eh. Buong akala mo, sa langit ka eh. Hindi ka pinapasok. Ano gagawin mo? Gandang sagot, ano? Kayo pa, pasok. Sino pa? Ano sasagot? They will be done eh. Hindi kayo magpo-protesta? Hindi kayo apila. Kung hindi man magprotesta, apila. Makikiusap po. Tinanong ko rin niya sa sarili ko eh. Ano kaya sasabihin ko? Paano ako rin? Buwakala ko sa iba ko. Pambira, pagdating doon, di pala pinapasok. Ano kaya sasagot ko? Ay sasagot ko, ganito mga kapatid eh. Alam ko pong hindi ako karapat-dapat ng langit. Alam ko pong sa impyerno po ako karapat-dapat. Ako'y makasalanan. Pero napag-alaman ko po nung ako'y nabubuhay na may namatay para sa akin. Ang pangalan niya ay Jesucristo. Naniwala po ako na binayaran niya ang aking utang. Nabuhos ang kanyang dugo.
para sa kapatawaran ng aking kasalanan. Kaya ako'y naniniwala na ako'y ligtas na patawad. Ngayon, kung hindi po yan ang kaparaanan upang ako'y makapasok ng langit, wala na po akong alam na ibang kaparaanan. Wala na. Kung ako ay karapat-dapat ng impyerno, tanggap ko yan. Yun ang dahilan kung bakit naniniwala akong makakapasok po dahil sa inyong anak na si Jesucristo. Hindi dahil sa akin, hindi dahil sa ginawa ko sa Kanya, kundi dahil sa ginawa Niya para sa akin isang makasalanan. Ngayon, kung hindi po yan ang paraan para ako'y makapasok ng langit, wala na po akong ibang alam na kaparaanan. Wala na. At kung hindi yan ang paraan, at karapat-dapat ako ng impyerno, mangyari ang iyong kagustuhan. Pagka na pinagbubulay-bulayan ko yung mga kapatid, doon ko talaga na sa biyaya ng Panginoon naintindihan ko ano ibig sabihin ng maligtas sa biyaya. Wala, hindi ho tayo karapat-dapat talaga. Kahit anumang mabuting bagay sa Diyos, hindi. Dahil po tayo'y napatunayang nagkamali, nagkasala, tayo po'y mga rebelde sa Diyos, we deserve hell. Ang totoong save, unang-una, kikilalanin niya, he deserve hell. Tatanggapin niya kung yan ang kaloob ng Diyos. At hindi magpoprotesta. Yan hong salvation by grace. At marami hong nagbabasa ng Ephesians 2:8. Maraming nagko-quote ng Ephesians 2:8. Maraming nagpipreach ng Ephesians 2:8 pero hindi nila naintindihan kung ano ibig sabihin ng maligtas sa biyaya. Sapagkat hindi nila tunay na naranasan ang gawa ng biyaya sa kanilang mga puso. They are totally strangers to God's saving grace. The miracle of grace has never been wrought in their hearts. In other words, hindi sila nakaranas ng kapanganakang muli. Puro intellectual lang po, mga kapatid. Yan. Kaya ang tao po na naniniwala na siya may bahagi sa kaligtasan, may maling kaalaman sa kaligtasan. Ang isang spiritual and saving knowledge of God, yan po ang greatest need ng bawat nilalang. Saving and spiritual knowledge. Tandaan po natin, any salvation that is not based upon the scripture is not salvation. Lastly po, last point, 1 Corinthians, pasensya na po kayo, naging emotional ako. Kanina, tawa tayo ng tawa, ngayon biglang sumiryoso, no? Alright, 1 Corinthians chapter 2. Kasi sabi nila, ibig mo ba palang sabihin, para ma-save, kailangan maniwala sa tulip. Ganun ang conclusion eh. May sinabi ba tayo? May sinabi ba ako ganun? Na kailangan maniwala sa tulip para ma-save. Wala ho. Ang sinasabi natin, ang tunay na save, maniniwala sa tulip. Yes. Amen. Maintindihan niya, ma-appreciate niya yung ganda ng kanyang salvation. Sabi nila, yun naman taong yan yung umpisa, hindi naman niya alam ang tulip eh. Pero siya sumampalataya, nagtiwala kay Kristo 100% sa kanyang kamatayan, pagkalibing, pagkabuhay na maguli. Oh, hindi pa ba sapat yun? Kailangan pa bang malaman ng tulip? Ganda ng mga argumento eh, no? Talagang binabasa ko yun eh. At kinokopya ko yun. Pinag-aaralan. Kung ano sasagot doon. Magandang magandang question eh. Kailangan talaga pag-aralan eh. Kung nga naman, requirement ba na maniwala sa tulip para ma-save? Diba? Faith lang. Sabi nila, faith in the Lord Jesus Christ. Okay na yun. So, hindi na kailangan ituro ng tulip. Yun daw magnanakaw na namatay sa krus. Hindi naman niya alam ang tulip eh.
namatay siya na hindi alam tulip. Kaya tanong nila, save yun, di? Siyempre, save yun. Panginoon mismo nagsabi, ngayon din, kakasamahin kita sa paraiso. Ano ibig sabihin nun? Hindi na kaila ituro. Ang tulip. O doctrines of grace. Yung magnanakaw, wala na hong pagkakataon pa yung maturuan eh. Mamamatay na eh, dying na yun eh. Dito tayo sa mga nabubuhay. Na nung nagsasabing sila'y sumasampalataya, tapos nagkaroon ng pagkakataong maituro yung doctrines of grace, ano ginawa? Yan. Yun na, doon na magkakatalo. Yun. Now, totoo po mga kapatid, sa umpisa, maski yung redemption ng Panginoon, hindi naman natin lubos na naintindihan yun, di ba? Mas lalo lang natin naintindihan yun sa patuloy na pag-aaral, di ba? Oh. Kaya lang, hindi pwedeng ang isang tao naligtas na hindi niya alam na sinner siya. At hindi lang yung alam niya na sinner. Dapat, yung bigat ng kasalanan, nararamdaman niya. Yun ang problema eh. Binasa lang yung Romans 3:23, for all have sinned and come short to the glory of God. Tinanong lang yung tao, naiwala ka ba dyan na ikaw ay makasalanan? Oo. Sumang-ayon na. Ang problema kasi, ang tao intellectually umaayon sa truth. Pero yung reality, the truth of the matter is not in them. Yung truth ng Romans 3:23, hindi po talagang naranasan. Dahil hindi niya naramdaman yung bigat ng kanya mga kasalanan, ni wala nga siyang pagtangis, wala siyang naramdamang anumang kapanglawan, kalungkutan, lubos na kalungkutan sa mga kasalanan kanyang nagawa. Sumang-ayon lang siya na siya'y makasalanan. Hindi ho ganon. Ang taong ililigtas ng Banal na Espiritu, babagabagin yan pagdating sa kasalanan. Hindi lang siya makukumbinsin na siya'y makasalanan, mararamdaman niya ang bigat ng kasalanan. Makikita niya ang kanyang karumihan sa harap ng kabanal-banalang Diyos. Yun pong nakaranas ng kapanganakang muli. Kaya nga sabi ng Panginoon, mapalad ang mga tumatangis. Blessed are they that mourn. Sino yung nagmo-mourn? Yung may mga problema, malaki utang, hindi makabayad? Hindi ho. Yun po yung mga tumatangis dahil sa kanilang mga kasalanan. Tinatangisan nila. Mabigat. Yun po yung tinatag na sorrow over sin. Godly sorrow. Makadiyos na kalungkutan. Isang uri ng kalungkutan sa kasalanan na galing sa Diyos. Banal na espiritu po may gawa ho nun. Pwedeng pekein ng iba. Pag ang tao talaga nakonvict na sa kanyang sin, alam niyo unang tanggal ang yabang niyan eh. Mahihiya sa Diyos yan, makakaramdam siya ng kahihiyan. Mararamdaman niya yung sinabi doon sa Ezekiel chapter 20. Tingnan po natin mga kapatid. Ezekiel chapter 20 po. Yan. Ezekiel chapter 20. Ganito po, pagka nabuksan ng mga mata niya, binagabag ng puso, pagdating sa kanya mga kasalanan, ganito po ang mararamdaman ho niyan. Ezekiel chapter 20. Tingnan po sa talatang 43. Basahin ko po sa Tagalog. Ezekiel chapter 20. Patapos na sana. Jeremiah, Ezekiel chapter 20. Verse 43. At do'y maalala ninyo ang inyong mga lakad at lahat ng inyong gawa na inyong pinagpakadumihan at inyong kayayamutan, kasusuklaman, kaiinisan. Ang inyong sarili sa inyong sariling paningin. Bakit? Dahil sa lahat ninyong kasamaan na inyong ginawa. May naalala ka bang ganyan? Nung sinasabi mong ikaw ay nasave, kinayayamutan mo ba hanggang ngayon ang iyong sarili? Dahil sa iyong mga karumihan, kapalpakan, kasamaan. Kaya nga sabi ng Panginoon, sino mang sumunod sa akin, kaila niya ang kanyang sarili. Deny himself. Yan. Yan ang totoong nasave. Hindi yung Romans 3:23. Oh, sabi rito, lahat nagkasala. Oh, kasama ka ba dyan? Oo. Ayos na. Punta na. Romans 6:23. Kabayan ng kasalanan. Kamatayan. Oh, yan. Oh. Mamamatay ka.
Ngayon, para makaiwas kamatayan, o kailangan, tanggapin mo si Kristo. Ayos. Tanggapin mo. Gusto mo siyang tanggapin? Oo. Paano? Tayo manalangin ang pananampagtanggap. Tapos. Save na yun. Sinorkat eh. Maraming ganyan. Man-made salvation. Kaya maraming nadayaw. Ito, unang inisyal na naramdaman ng taong kinilos ng Banal Espiritu, makita niyo ang kanyang sarili, nakakaya. Binabagabag siya. At yung ganyang klase ng damdamin, mga kapatid, nagsimula yan sa regeneration at patuloy na mararamdaman yan ng isang tunay na anak ng Diyos hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. You see, it is not the absence of sin, but the grieving over it that distinguishes the true child of God from empty professors. It is the grieving over it. Itong mga Armenian, di nagigrieve eh. Tinatakwil na nila aral ni Kristo eh. Proud pa sila eh. Yung heresy, niyayaka pa rin. Walang pagsunod eh. Tapos save yun. Nasukat natin. Kaya nga, believe not every spirit, but test every spirit whether they are of God. So, paano natin gagamitin nyo? Paano natin gagawin i-test sila? Di gamitin natin ang sound doctrine. Turo natin sound doctrine. Tingnan natin kung matatagalan nila. Kung sila yung mga totoong save, matatanggap nila sound doctrine. Pero kung hindi sila save, itatakwil nila sound doctrine. They will turn away their ears from the truth. Patunay lang yan na hindi sila talaga save. Yan ho ang truth, mga kapatid. Lastly ho, balik po tayo sa 1 Corinthians. Now, totoo po, mga kapatid, sa umpisa, hindi pa niya alam yan. Yan tulip, etc., mga doctrine. Pero ito po, kung talagang save yan, kung talagang nakaranas ng kapanganakang muli yan, tatanggapin yan. Bakit po? Kasi sabi ko rito sa 1 Corinthians chapter 2, dito tayo magtatapos o. Tatapusin ko na po. Verse number talatang 9. But as it is written, eye hath not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God hath prepared for them that love Him. Ang mga totoong save, mga totoong elect ng Panginoon, merong mga inanda ng Diyos dyan para sa kanila eh. Mga things which God hath prepared for them that love Him. Marami po yan. Eternal life, treasures, yung kayamanan ng karunungan, kaalaman, biyaya, marami po yan eh. Verse 10, but God hath revealed them unto us by His Spirit. Kaya pagka nakaranas ng regeneration by the Spirit, i-reveal po yan ng Diyos. Through the Spirit. Bakit? For the Spirit searcheth all things, yet the deep things of God. You see? For what man knoweth the things of a man, save the spirit of man, which is in him. Even so, the things of God knoweth no man, but the Spirit of God. So if the Spirit of God is truly in you, kasi nga naranasan mo na ang regeneration, there is no reason for you para reject mo ang mga things of God, lalo na ang kanyang teachings. Ngayon, yung hindi talaga nakaranas, ganitong nangyari. Yung verse 9, tingnan nyo hindi nakita ng mata, hindi narinig ng tenga, ni hindi pumasok sa kanilang puso. Kita nyo? Yung sinasabi natin kanina, puro intellectual lang. Yung truth of the matter, wala sa puso. Kasi nga, ang puso is still untouched, unaffected, in other words, unregenerate. Walang ginawa ang banal na Espiritu. Ngayon, kung tunay na gumawa ang Espiritu sa puso, pag ni-reveal na yung things of God na prepared para sa Kanya, na umiibig sa Kanya, tatanggapin, hindi. Tingnan sabi ho rito, verse 12, now we have received
not the spirit of the world, but the spirit which is of God, that we might know the things that are freely given to us of God. Ibig sabihin, yung hindi pa niya alam ang doctrines of grace at iba pang mga mahalagang katuruan ng Diyos at ng Panginoon Kristo, pag itinuro ho yan, maunawaan niya yan. Bakit? Nasa kanya ang Espiritu ng Diyos. Amen. Tama? Ngayon, yung walang Espiritu ng Diyos, ano gagawin? 14. But the natural man receiveth not the things of the Spirit of God. Bakit? For they are foolishness unto him. Foolishness yan, doctrines of grace. Tulip, foolishness. You see? Natural man. So, naproba natin na hindi saved? Natural man. Ngayon, kung spiritual man yan, hindi niya re-reject. Maintindihan yan. Kaya niya hindi naintindihan because ang mga bagay ng Diyos ay spiritually discerned. Kaya ang tao na ipanganak sa Espiritu, meron siyang spiritual discernment. Maintindihan niya, hindi niya tatakwil. Walang dahilan para itakwil. Amen. Di ba mga kapatid? Right. Submissive yan. Obedient. Ano man ang katotohanan ituro sa kanya, hindi siya tututol. Ay aral ho ng Diyos yan eh. So sa ating pong pagtatapos, ikaw ba'y may tamang kaalaman ng kaligtasan? Sabi nga ng Panginoon Sus nagkakamali kayo. Bakit? Sa hindi pagkaalam ng mga kasulatan. Ni ng kapangyarihan man ng Diyos. Ibig sabihin, hindi pa gumawa ang kapangyarihan ng Diyos sa iyong puso. See? Pagdating sa kaligtasan, mahalagang makatiyak tayo ng ating paniniwala ay naayon sa itinuturo ng banal na kasulatan. Napakarami na pong nadaya patungo sa kapahamakan. Kaya po, ang sabi ho ni Pablo, siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nanga sa tamang pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ninyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Jesucristo ay nasa inyo? Maliban na nga kung kayo'y itinakwil na. Reprobates. Tanging reprobate lamang po magtatakwil sa mga aral ni Kristo. 2 Corinthians 13:5. May God bless the message po sa ating po mga puso. Amen. Next. Po. Oh, sige po. Okay lang po. Sige po. Kasi po yung Tama-tama. topic po natin na ano po yung assurance. Opo, assurance. Yung kayo pong manifestation po, yung po bagay hindi sapat. Ano pong, depende ho sa manifestation ko. Tulad po ni Sakio, Opo, sa Lucas chapter 19 po ata yun. opo. Nag-manifest po yung kanyang yung kanyang buhay. Oo. Dati po siyang corrupt. Ay, naging po siya, dati po yung ang pera ang kanyang God. Ay nung po siya ay maano po ni Jesus, makumpron. Ay nagbago po ang kanyang Opo. o yung po ba ay sapat yung manifestation po ng buhay ng tao Oho. para po matyak na siya ay safe. Kasi, alam naman po natin na si save sa kayo kasi sinabi ng Panginoon, dumating ang kaligtasan eh. So dumating sa tahanan ito. Tapos, nag-manifest yung kanyang salvation na kahit siya ay corrupt, sinner, nag-repent na ho yun eh. Ano ang, pag binasa naman natin, wala naman sinabi doon na nag-sinner's prayer siya, nag-repent eh. Paano natin nasabing nag-repent? Yung manifestation ho, handa ho niyang bayaran. O baka po sapat na po yung manifestation ng isang tao. So, doon pa lang po, pwede natin masabing save siya. Maliban na lang kung bandang huli. Kasi yung po nakalagay po sa Opo. Word of God po, yun lang naman po. Ano ba Aha. kung sapat Opo. na nangyari. Ngayon, sabihin din natin, ganun din nangyari sa mga kapatiran o mga miyembro, ganyan, may manifestation. Ay dapat hanggang wakas. Siyang mananatili hanggang wakas. So,
kunin din natin yung pangkahalatang katuruan ng Biblia. Hindi lang po dyan. Kasi kailangan mag-persevere eh. Unto the, paano kung bandang huli? Hanggang doon lang pala si Zacchaeus. Balik ulit sa dati. Ayun. Kaya nga po, ang siyang mananatili, sabi ng Mateo 24, hanggang wakas, siya maliligtas. Perseverance. Ang merong eternal security, ang may assurance of salvation, magpe-persevere po yan hanggang wakas. Ang hindi magpe-persevere, putas. Basa, Hebreo 10. Basahin po natin, Hebreo 10. Ang dami yung talata. Hebrews chapter 10. Andyan po eh. Hebreo Kapitulo 10. Tingnan nyo po dito sa... Ayan, dito po sa talatang 36, umpisa natin. Kailangan ng pagtitiis eh. Basahin ko sa Tagalog. Hebrews 10:36. Sapagkat kayo nangangailangan ng pagtitiis. Di ba sabi ng Panginoon Jesus, ang magtiis, paano kung hindi nakakapagtiis? Hanggang wakas. Pero sabi naman po sa Romans chapter 8, wala po makapag-ito, wala naman. Yun na nga po eh. Opo. Yung hindi mapaghihiwalay, walang makapaghihiwalay, magpapatuloy. Pwedeng ihiwalay siya. Opo. Paano nga po kung hindi nakapagpatuloy, hindi nakapagtiis? Tunay. Hindi po tunay Ayo. siya. Dahil po nagpatuloy ay. Yun na po yung sagot. Sabi po ng Romans chapter 8, talaga po, Ah. papatuloy po talaga ang tunay na faith. Yun, hanggang wakas, di ba? Ngayon ang tanong, magpapatuloy ba Hindi po atras. para maligtas? Para manatiling kaligtasan? Kasi po mahal siya ng Diyos ay. Oo. Mahal po siya ng Ito po. Hanggang saan siya magtitis, mananatili? Paano yung nagtatakwil ng aral? Tuloy po natin, sapagkat kayo nangangailangan ng pagtitiis upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos. So, gumagawa ng kalooban ng Diyos ay magsitanggap kayo ng pangako. Tingnan nyo. Ngunit, verse 38, ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya at kung siya'y umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Pag umurong ho ba, siya'y po yun? Hindi, umurong nga po. Hindi na nagpatuloy. Ayun. Ngayon, kailangan ho ba magpatuloy para ma-save? kailangan talaga po yung ano po sa ano ay. Mga ano po dyan sa ano, finish line. Opo. Yun lang po talaga. Pagka nakaabot po tayo sa finish line, isa lang ibig sabihin yan, pinipreserve tayo ng Diyos. Save nga talaga tayo. Kaya nga, parehas po yan, magkasabay ang preservation of God and perseverance of the saints. Hindi lang puro preservation of God. Hindi lang po puro eternal security, assurance of salvation. Dapat may perseverance. Dahil ang perseverance po ang magpapatunay na ikaw ay iniingatan ng Diyos. Pag hindi ka nakapag-persevere, isa lang ibig sabihin yan, hindi ka iniingatan ng Diyos dahil hindi ka sa Kanya. Pag po na-justify, talaga po makapag-persevere. Sa biyaya lang talaga ng Diyos. Yung biyaya na nagligtas sa atin, yun din po yung biyayang mag-iingat sa atin hanggang wakas. Mahalaga po na-justified siya, nakakapag-tiis po siya hanggang wakas. Pero hindi yun sa sarili niya, linawin natin yun. Galing po sa Lord. Opo, biyaya din ng Diyos yun. Kaya ang kredito sa Panginoon, di sa atin, ha? Opo. Yan. Tuloy po natin, basa sapagkat sabi rito, ngunit tayo hindi doon sa mga nagsisibalik sa kapamakan, kundi doon sa mga may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa. Kaya hindi pa tapos ang laban. Kailangan patunayan pa natin. Kaya nga make your calling and election sure. Okay. Sagot po. May tanong pa ho. Kung wala na po may speaker pa po Sesya na, Pastor. Salamat po sa katotohanan po niya sa ating buhay na biblical salvation at naranasan po natin yung pagkilos ng Banal na Espiritu sa ating puso at tayo binago ng ating Panginoon. Spirit bear witness with our spirit
that we are the children of God. So meron pa po tayong isang tagapagsalita at Amen.